Topics discussed in this podcast reflect the personal views and opinions of the hosts. We are not licensed professionals, and the content shared here is intended for informational and entertainment purposes only. If you require advice, support, or guidance in any issues discussed, we strongly recommend consulting with a qualified professional or seeking help from a trusted expert. Your well-being is important, and professional assistance can provide you with the best resource and support. Magabi dia brothers. Ako day si Stefan. O akong kauban diri karon. Ako si Sam. Okay? So namin diri karon just to, share our knowledge sa manggaling among mga experiences as well. Just to let you know, we are not professionals, we are not experts. Tanan namo ginastorya diri karon is pure opinions, or kung dili magali opinions, experience namo as, human beings dire. Kung sa mga mo na experience sa mental health, career ba kaya, or unsa bay effect sa mo sa mga current events, etc. Lagi unya grabe kina kanang important nga mga discussions, hilabi na sa kato yung gi-mention nga mental health karon, brother, kay naay mga marag kanang pipila ka mga tao nga atong nailhan nga labi na nga ni langyaw sila gikan sa ilahang mga kaugalingong lugar, no, particularly for example sa atong mga kaugalingong experiences pag balhin nato sa mga kining bag-o nga nasod lugar Correct. Bali, kay murag grabe kay na siya og kanang effect sa imo as a person, especially sa imong well-being, kay lagi tuod new environment comes with new challenges, and I think grabe kay na siya ka-reflective sa karon nga atong mga people around, especially katong mga OFWs nato nga mga kaila ug mga higala. That's correct. Pero isa lang sa itong mga panghisgutan. Pero karon, brother, ngano man ang atong pangalan kay Bernes Brothers. By the way, podcast ni namo, ang pangalan kay Bernes Brothers. O karon na diri ako amigo si Sam, siya ma-explain ngano Bernes Brothers ang pangalan. Okay, nganong Bernes Brothers, gwapo kay na siya nga pangutana bay, kay first and foremost ang atoang murag na diskubrihan dinhi kay tungod ato ang work schedule heavy kay during weekdays, dili gyud malikayan nga magtapok ta sa usa ka lugar or sa ka panimalay at the end of the week, particularly Fridays, kay Sakto bay. mao man na ang atong murag time to catch up, time to kanang relate to one another's experiences, and kuan lang bay kanang haungaw sa gibati. Kana bay kay as office boys, grabe marag Monday to Friday, jam pack gina trabaho. Tapos kada Bernes gabi tipok na dayon. Actually siya ang leader aning Bernes nga pangalan, kay kanang Bernes mo gina kay basa kana gali Bernes na sa buntag, greet na siya nang Bernes ya mga brother. Pasabot ana nang imbitar na og chatting sa gabi, mo lagi pagpahungaw kay after a very long week, finally magtipok-tipok kami ra pud diri sa UK, mga amigo ra pud namo. So muna siya basically ang story why Bernes Brothers ang pangalan, kay during pud lugar sa among mga panagtipok, we always talk about a lot of things, and one of those things kay kana lagi effects sa mental health, kumusta mi dinhi, kay kinsa naman magkinumustahay diri kami cameraman. So kana kumusta na mo mga career, happy ba mi, kumusta na ba ang progression pud sa among kaminyoon, all of the things na pili na masturya lugar as being brothers po din sa among area bali diri sa UK. So yeah, for our first episode, yes, among gusto mo istoryahan about good is kana, because we, as what Sam mentioned earlier, more on mental health. So basically, kumusta na ta? Kamo diya, kumusta na mo? Ano bitaw? We kita diri mo, we often
ang atong answers always kung na mangumusta sa tua. Kumusta na ka bay? Kumusta na ka bro? Kumusta na ka dia brother? Pero diretso na bitaw ta mo tubag no. Okay ra uy, ikaw dia kumusta man? Pero really, kumusta naman gid ka? Ana bitaw. So naana gid mo instance labi amot lang ha kung I'm not saying na di na ko gina-generalize ang lalaki or babae, pero kung lalaki man good na mo na, kumusta na ka bro? Kumusulti, di man ko okay bay. Amot ako naglain, di ba? Naglain ang kumusulti kag dili ko okay bay, murag yeah words. So, sorry for the word. Pero murag ngana bitaw. Pero mo lagi ang mo magid ang reality. We need to ask ourselves. Ako pod mo attest pug ara brother kay kanang murag himo nato na siya og default nga tubag ba nga bisan man gani og naa kay gibit-bit nga murag kabugaton sa imong kaugalingon bay pero murag imo nang defense mechanism as a person nga po tanon kana nga pangutana dili ka ganahan to pass on that sort of emotion or burden towards that person kay murag mabinaw nimo kung ako ning i-share basig conscious ko kay basig naka-share ko too much about sa akong problema which dili ko komportable or base na apod kay murag kanang judgment ba fear of judgment siguro nga mga instances. So I think grabe kay na siya ka murag although subjective na siya nga mga kuan, I'm not saying tanan tao yun ana pero most sa atong mga nailhan default tubag kira ko bay pahit sa manggo matik na ba pero asa man gid na nag-root asa man bali nag-root ang kanang tubag lugar nga okay na ka bisis kabalo bito ka nga dili ka okay maybe because kita mo as Filipinos bali tanan mo gud na to murag siguro most of the day kung dili man gali ka busy nagi ka sa mong cellphone di ba correct unsa man imong ginabuhat sa mong cellphone basically di ba so Facebook, Instagram, Twitter ba kaya or search lang ba kaya ka sa Google etc. So walang gwapo po istoryahan brother ba nga unsay effect sa mental health in connection with social media kanang tsada kay na siyang kanang story to unfold or to give context kay sa ato ang modern age pananglitan karon dili na magid malikayan nga naay social media siguro murag say sukad or butang nato kung naa kay cellphone karon nga panahon more likely naa kay Facebook correct or bisag wala man kay Facebook naa kay Messenger kung wala kay Messenger naa kay Viber kay mao naman na siya ang himong social norms karon to communicate sa ato ang mga importante nga mga tao sa atong palibot di ba I think naasad na siya yung murag dako nga murag effect dili man necessarily negative nagkapoy positive pero mas ga-resonate karon ang murag ill effects sa social media labi na sa katong mga generation nga na-born na anak nga kani nga digital age karon. Correct. Wala gito karon sakto tayo mag-isulti brother na murag karon man gud ang mga I'm not saying na mas prone ang mga kabatanunan karon or let's say Gen Z karon sa mga murag mga negative effects sa social media. Pero I don't know if you've noticed brother pero karon man gud ang mga tao karon sa social media grabe kayo ka-hungry sa acceptance. Correct. Kala bitaw for example kung mag-post ka kanang picture or video ba kaya murag imong ihapon pila na kanay nag-like sa kuha. Nag-like ba ka ni tawhanan ni ay ko wala man ni nag-like sa kuha ay nasuko ni sa kuha bay. Ikana bitaw murag grabe kaayo ang effect sa social media karon sa perception sa mga kabatanunan. I mean, kung kita manggaling, kung mag-post ng picture, kung abot lang ha, sa tanan, pero I'm not saying sa tanan, that's why, disclaimer lang again, opinion sa rin ni Namo, di imi professional, napansin lang bali ni Namo. Na if ever mag-post ka, marami ito, grabe kayo kakahungry nga, uy, 1,000 kabok nag-like sa iya, ano sa ako, si Quinta raman.
Napagiuban karon. I don't know if you notice ni ninyo ha, sa Facebook, pwede ninyo i-like, pwede ninyo i-hide inyong likes. Pero nga naman i-hide. I mean, unsay purpose para i-hide? Okay, maulaw mo kagamay ra nag-like? Or dili mo gusto nga i-brag ninyo nga daghan mo nag-like? I mean, kana pa lang ba yung mga simple na mga buttons sa Facebook pero it could really affect you as a person. Correct, brother. Kay murag, I think naamo na siya murag chemical reaction sa imong brain, di ba, nga pananglitan o naay significant tao nga nag-react or feeling nimo kana siya nga tao has a big social impact by unya naka-recognize sa imong gi-post. Murag, uy, naka-like lagi si kani so and so sa ako ang akong gikuan. So murag, naay sudden boost of confidence or energy sa imo nga makuha nimo gikan ana nga reaction by which I think is something murag mystery behind ana nga kuano nga phenomenon. Lagi karon nga sa Instagram napansin ako number if ever magaling kabalo ko na kung naman Instagram manamar gid mo ginabuhat na murag sa close friends lang ninyo i-share ang post or i-public ba ninyo ana bitaw di ba naman nga nga mag-story ka kay sa close friends lang or sa public. Napoy uban I don't know kakakita na ko sa TikTok na ilang gabuhaton gahimo lang sila close friends para magpapansin sa ihani nga person. Lagi. I mean, wa may problema na. Wala may problema magpapansin ka because you know, you do you. Imo man ang Facebook, imo man ang Instagram, ikaw bahala na. Lagi. But in the long run, did you even question yourself unsa effects imo ana pag for example, napansin nimo wala na lagi ko ginatan-aw ani nga person. Di ba? Lagi. So unsa lugar? Malain ka? Ma-hurt ka? Tapos unsa effect din ana ang imong feeling nimo kay wala na ganahan sa imo daghan kayo og daghan mag domino effect man gud dayon na ang negative feelings ana nga wala na ganahan sa imo so feeling nimo you're ugly. Lagi. Tinuod kay na. Lagi. Parang pangit na ko bay wala ba ganahan sa ko I mean ana isa lang lugar sa pansin lugar nako sir you know ang kung itahi-tahi lugar nimo unsay effect karon sa social media versus how you conceive yourself, how you understand yourself, how you see yourself basically. Kay karon man good mas ganahan ka ang imong perception nimo sa imong kaugalingon pangayoon pa nimo sa lain tawo. Lagi. I mean, I don't know if that's right kay to be honest with brother, sometimes ako bas ganahan man pud gyud yapon ko makadungog og unsay perception nimo sa ako abay. Correct. Unsa ba ko kanang okay ba ko nga amigo kanang marag kanang unsa ba ko masturya ba ka gina usa ba ko descending ba ko paminawon may mga times di ba na marag gusto ka makabalo unsa kay tan-aw ni Sam sa kuana ba unsa tawag ni kanang okay ba ako na amigo para sa iya tanan man daghan kay ka pwede nimo kanang i-alter nga mga layers sa katao di ba kay for example kanang na-meet nimo ni siya nga tao by in person nga murag pakisama kayo sa in person by pero pag abot niya sa social media kay murag formal lagi kini siya. Correct. Or murag nalagi ni siya yung murag reservations nga tao and I think naay murag layer of cheese diha nga usay magbabag sa murag personality sa tao by kay think of it as social media is a one-dimensional sphere or kanang one dimension na siya nga area by kay pictures ba yung makakita or video ra yung makakita sa isa ka tao so correct. Does that necessarily reflect sa iyahang tinuod nga o tao or iyara nagigamit as a mask? Well, I don't know kung tactics na sa uban could be pwede na siya sa mga artista or anything pero again I think bisag common people like us may also think about nga murag ba lahi lagi ni siya in person and in social media so like, ang question na dahil diha are we living in two-dimensional kanang state karon kay pwede man nga maayo kay siya sa person pero in person pero social media kay lahi lagi siya so mao na ba na nga mga mystery atong exactly atubangon karon especially karon brother nga
Kasi ito yung mention about ganina nga, pwede rin siya sa artista kay they're mo naman na ilang living ba, pero karon ba nga sa digital age with the rise of influencers, Oh. di ba? If na lang kay Facebook, if na kay Instagram, if you have like a digital camera or even like a smartphone, you can be an influencer. Pero mo lagi, kada bitong murag sometimes being an influencer can either make or break you. Correct. Yes, if gwapo imong content, maka-influence gud ka, murag it all boils down ba to understanding influence. Correct. How do you influence people being being an influencer? Kay sometimes magud karon bay adaghan na kay mga influencers na for the clout lang bitaw. And then para sa ila, basta nalaw kay followers, okay ra ko. Simple na kayo istoryahon bitaw nga kanang bitang sige lang, PR man na, balag bad PR, it's still publicity. Bad publicity is still publicity. Pero in the long run, happy ba gid ka na? Lagi. Kumusta gid ka? Kung ikaw influencer ka and daghan kay kag bashers, daghan kay ka og daghan suko sa imo, okay ra ba gid ka? Or imo na lang ginaingon na okay lang ka kay ganahan lang ka sa kay sikat ka? Lagi. Di ba? So daghan kay siya murag facets nga pwede nimo siya kuan ba dissect bitaw. And I think isa pod ka tsada diha nga angle nimo tan-awon is as a content creator, unsa may role sa social media sa imong mental health di. Correct. Unsa may murag at the end of the day makabasa ka og negative comments pananglitan or naka gi-report ka for some reason kay naa kay kontra sa social media, how will that affect you as a person at the end of the day? Di ba kay ano ginay mga down times. So unsa ka ang effect ana sa atong mental health? So naatay gi tan-aw nga murag kanang paper nga atong nakita dinhi sa media. So ang gibutang ani nga title is Drowning Screens, yes. Social Media Experience and Emotional Well-being of Filipino Adolescents. This is a study by a university din sa Pilipinas, no. So this explains about kung akong basahon, the study explored the social media experience in Facebook and Twitter and its relation to emotional well-being conditions of 20 senior high school students in Metro Manila. Online in-depth interviews were conducted to center the quality of their Facebook and Twitter experience, the prevalence of the distress, negative emotions, and life satisfaction. So, ilang ug atong himay-himayon ang kanisya nga study, murag gitan-aw nila ang emotional effect of adolescents nga murag nag-deep dive into, or not deep dive, pero kanang murag nana sa social media kuan bitaw era unsa nila pag impact sa ilaha lugar bali kana. So murag ang nakabutang dinhi sa murag sa rasyonale lugar kay dapat daw moderation and vigilance should be maintained in utilizing social media accounts to mitigate the risks of negative experience and impact on one's emotional well-being. So sa ato pa naagid ay murag valid ganang, or let's just say rationally behind nganong naay mga mental health issues karon ang kabatan-unan bay, particularly kay sila man ang mga murag biggest consumer sa social media karon, and that I think resonates sa nganong naay mga murag mentally disturbed. Sakto ba na nga mga term, or kanang naay murag needs sa ba na siya, needs mental sa ba na kanang intervention nga mga young people karon kay tungod lagi sa kaning rampant nga mga ill effects sa social media karon. Pero mo po lagi brother, it all boils down pud ba to the question, how do you control being in social media? Especially ana lagi siya isa pud ka take away lugar balian na if you want to go to preserve your emotional well-being, your mental health,
is to keep away from social media. Pero as adolescents, as Filipinos are kisa ba pinaka highest man siguro na sa kuan sa or number one nga users of social media. For adolescents lugar ba, how would you control being in social media when in fact parang tibok na to siguro kitang pagmatagal siguro instead siguro mangampo ka kay Ba, Facebook ko rin sobe. ayo. Ako to akong gipost yung kagahapon kisabay nag-comment kisabay nag-like matik na biya na karon pero how do you control? Siguro ako if I answer that at the end of the day you have the power to choose. Ikaw mangod na. I mean, if you feel na healthy para sa imo, nga mapansin ka permi, whether negative or positive, well, so be it. Pero na po yung uban nga, dili comfortable. Kaya for example, ako, niabot mo po sa point na marag, uy, lisod na yung kaya ba, marag, di na ako mabuhi nga walay cellphone. Lagi. Marag ito, ako mismo, kung mag-CR ko, marag, iyahay, CR lang ta ka, kung ang cellphone, hindi ka buwig, wala kay cellphone. Which is, you need to pause ba, reflect and ask yourself, okay ba ko? Marag nakaon naman ko sa cellphone ba? Marag di naman pwede nga, marag di ko magawin ng cellphone sa akong mga alone time, ana ba? Kayo. I mean, kabalo ko, this is not just me. Daghan naka-experience na. And at the end of the day, it's all you. If you wish to, pause, have a social media detox, go ahead because at the end of the day, ikaw naman yapon makatabang sa imong kaugalingon na ayaw ipaabot na, kung bitong labi na karon na abot ko napansin yung brother nga sensitive kay mga tao. Lagi. Kaya bitaw, gamay lang nimo na post sa social media. Uy, masilo na dayon. Tinod. Bitaw, I'm not safe. For example, karon na labi na karon na mag-post na kag picture dira, isang babae ka, post kag picture, mag-comment din namong auntie. Day, pila na edad, 30 naman ka day, kalos ang mga magminyo. Kana bitaw? I mean, siguro kung sa uban ba na normal na normal, okay naman ba, di pa magminyo, pero na yung mga uban na it would really affect them. Lagi. Di ba? Marami bitaw, they would start asking themselves, unsa ba'y kulang sa ako ang dili pa ko gaminyo. Lagi. Unsa may kulang sa ako ang akong isa ka amiga dito, 2 na anak, 3 na anak, ako magay kapanguyop sa kuha. Ba. Ano bitaw? And it will affect you. I mean, lagi. I mean, marag, kung ako lugar nang i-put into context lagi, I think duha ka buok ang pwede nato ma-subdivide ana nga topic brother no kay that also relates to generational gap siguro no kay basin pod ang kaning mga older generations nasad sila ay marag kanang butang nato language nga ilahang nadak-an pod sa una. So I think dili sila murag weary or conscious about sa kanang mga sensitivity or politically correct nga mga language karon nga gamiton, which I think ang kanang mga younger generations bisan kanang mga kaedad na to karon are already aware or are already educated nga kani nga mga set of words or questions kay dili na siya socially acceptable. And I think naana siya I think effect gyapon na siya sa tungod lagi sa kanang coverage sa social media karon kay tungod mga tao mas aware na karon or lagi tawag nila nga mga woke karon di ba nga culture. So kuan kina siya nga I would say kanang tinuod gina siya nga mga kanang issues karon sa atong society. It's very sensitive, brother. Kala bitong we're not saying na this is correct. Ang mga elders are wrong and the new generations are correct, or the new generations are correct and the elders are wrong. Kasi sakto to yung resulte, there will always be a generational gap. But how do we bridge this gap? Ako lang, siguro just want to say na as much as possible, speak your mind out to your parents. Ikaw Gen Z ka karon, talk to your parents.
I mean, communicate. Unsa imong gusto na i-communicate, unsa imong gusto pag-communicate sa imong kaugalingon, o how would you communicate yourself to them as well. Lagi. Kay it's always a two-way thing. Kay siguro, kung siguro kana siguro mga tao nga dali lang ma-offend, siguro baka kabalo unsa gid na pag-agian niya ana. Correct. Ana bitaw. Pero if you talk to the people whom you think have offended you, I think we would live a better life. Kay sa karon ng gidbay, di mo gid mo maiwasan. Kay people will always have opinions about you, especially if you post things on social media, because you're putting yourself out there for scrutiny. Nabasa ka nag-post, gibutang nimo sa public space, and don't expect people nga dili na mapansin yun na. So since you're putting yourself out there, have an open mind. Kay siguro sa karon magod, the reason siguro ngano grabe kay ta mo defend sa atong mga right, which is okay, which is dapat ha. Pero sometimes magod, we are triggered so much because of some influencers pod. Nakanawit ang mag-post ba to sila nga, be yourself, be who you are, don't let people, kanang offend you, kanang stand your ground. That's good. Pero of course, ang kulang lang siguro is communication. How would you communicate if you want to stand your ground? Lagi. And kung ato na siyang ikuan karon, brother, ba nga marag i-connect lugar nato sa kanang social acceptance o social kanang social networking karon, networking, i.e. kanang the number of people you can interact sa karon ba. So kung mo deep dive ta gamay sa scientific explanation by naa dinhi makita nato nga basa na ko dinhi as a resource naitawag nga Dunbar's number. So ang pasabot ani, by using the average human brain size and extrapolating the number of primates, he proposed that humans can comfortably maintain 150 stable relationships. Okay. Therefore, in the advent of social media, by hintahay na kay 300 ka friends, ang kanang imong 150 lang ka friends by mao na imong na-consider nga stable nimo relationship. Meaning nakaila ka na nila tagsa-tagsa nga ngalan diha 150. 151 and beyond nga number by dili na siya garing abel sa imo. Siguro familiar ka sa itsura pero murag kanang hazy na kay na siya nga murag personality sa imo, murag familiar ko nimo, di ko kilala sa imong ngalan. Di ba? And I think grabe kay na siya ka kuan sa social media karon nga murabi tawag tungod sa kadaghan sa imuhang ka-connect nga mga tao, murag imong brain dili na siya program. Overwhelmed na ba? Di na program imong brain to cope with that number of people. So I think mo na ang murag mga makuha na to nga mga scientific explanations ngano naay murag naay something murag nag-disconnect sa ato ang utok diha nga dili kay nato maka-cope pag daghan na kaayo tag interactions with people outside the norms of or limits ato ang kagalingong capacity as humans. So kuan nga brother, is it safe to say po, or is it safe to conclude na since mura man na ang capacity sa tong brain or capacity nato lugar is to create only 150 stable relationships. So if you're an influencer and you have like 1 million followers, di naman siguro mag-matter siguro ang comment sa uban, no? I mean, if you want to have, a healthy well-being, if you want to kind of, protect yourself lugar from any verbal harm na mabasa niyo mo sa Facebook or sa Instagram, just, balik lang kani nga na study. I mean, nakiuban, just keep your circle small. Lagi. As much as possible, di ba? If you want to have a healthy well-being, keep your circle small. Kaya kung sila rin mas nakaila sa imo, the rest of the people won't matter. Lagi. Pero sakto kay na nga point imong gi-raise, brother, nga kuan nga keep your circle small, especially kanang relevant nga mga tao lang within your like core group. Pero
naagya po'y gamay nga murag certain disagreement ana Correct. pananglitan lugar o iyang gigamit ang social media sa iyahang panginabuhi. Mhm. Take to consideration kaning atong mga influencers lagi kay di man gina nato may escape nga diha ilimit ra pud nila ilang 150 followers dili pud na Correct. siguro marag substantial sa ilang pangita no. However, ang best siguro nga murag way to cope with kanang negativity is murag don't take it too personal. You can always please everyone siguro Exactly, bay. nga murag kanang pasakayan ka sa tanang tao kay di man mo tanan pareha og taste. Correct. Naiuban ug ginuker lang nga storya ba naay manutbrush ka sa imong toothpaste naay gustong Colgate naay gustong Happy naay Exactly. gusto Preference Close Up. gid siya. Di man mo parehag flavor, di ba? So ang naa siya yung murag kanang caveat gyapon ba nga kay gibutang man imong self into public. So dili gyud nimo ma-please tanan bisan magani og si kinsa ka nga sikat kay kang artista. Naman gyud dili ganahan sa imo, di ba? So inana siya nga murag kanang discussion point lang akong i-erase within that kuan. Pero gwapo po siya. Gwapo kaya ito na storyan, brother. Kay, parang ito, dili mong kung tanan happy. I mean, I'm not saying ha na apil ko ani, apil ta ani, pero namag yung uban nga as much as they want to protect themselves by, dili kay sila ingon nga active kay sa mga inana. Pero di ba, ang uban gali, wala na yung Facebook, wala na yung Instagram, pero always good na yung Messenger. I don't know, pero ang Messenger magud is very vital, importante gid kay nga na kay Messenger sa imong cellphone. Correct. Pero di mo gud nimo maiwasan bay nga naa man gyapon gyud mga older generation gyapon na kada bitaw mahilig mag-send og mga links bitaw din ikaw wala kay hanaw, wala kay Facebook, wala nimo ma-validate unsa ba. Pag open nimo kung di ba sometimes maglisod kag grass ba kung tinuod ni or fake news. Tinuod gyud na. And then most of the things na imo makita sa Facebook ba, it will either make or break you. And mind you, daghan kayo na break because of these things in social media. Some of them naka-depression na. Some of them siguro nag-attempt og suicide. Oh. Di ba? So kala pa lang daan bay na kana bitaw, for example na caught on fire ka sa isa ka scandal. It doesn't mean if it's, lahi nga scandal, let's say friendship scandal, family scandal, and then you're bombarded with all the negative sabi mga verbal abuse sa mga people on Facebook, and ang uban maungkat ta imong past nimo, it will really affect you. And some of them mag-suicide na, some of them are di ba, mental breakdown, the depressed na. Pero what other people don't know is you can actually seek help. Yeah. I mean, just to cite an example, there is a UK it's very isa bali na sa na culture shock ko, because pag abot na ko diri sa UK, lahi ang ilang acceptance sa mental health bay. Lahi ilang acceptance sa imong well-being. Diri kay gamay lang na bikil, if you're uncomfortable about the things na gipabuhat sa imuha or gabuhaton nimo, you can actually take a leave. Kay mag mental health leave ka because you're not feeling well. Okay. Lahi imo ka-feel. And then gabi kay sila mag-take og action bitaw. You can just call the NHS, just call 111 or 999. They will actually rescue you. And dugang po na brother, napoy ka ng mga organizations din nga maraga specialize or nagtukod gid sila og mga organization to help people who are in need sa kanang mga kanang kalisod. No, so they're having suicidal thoughts. If you think you're depressed, correct. Unya kani sila yung mga corresponding websites din sama ning Samaritans, na sila yung mga kanang easily available ni sila through all medias, no. Na sila yung mga call
Hotline, hotlines or 24/7 emails. available. Available na sila dinhi. And I think murag kung imo na siyang i-reflect ba, gitagaan gyud nila og dignidad ang tao bisan og unsa man gani ka murag nagkalisod no kay ug i-relate na to pud na sa Pilipinas nga context. Dili man but pasabot nga ato lugar kuan atong gi-relate sila apples for apples kay dili magyud pareha og social status Yes. pud ang Pilipinas karon no, pero I think siguro it's about time nga ang Pilipinas pud mag-step up pud into ingon ani bay kay kita ra ba ang isa sa mga taas og Exactly. kanang usage sa social media karon and ang kinsay ga suffer ana ang katumang mga mostly mga younger generations nato. Yeah, and kung ato pud nang kuanon brother, tanaw i-rewind lang nato balik ang katong murag social media, unsay connection sa social media and mental health. Tanaw na to sa statistics side din hibay. Think global ni siya nga statistics nag-show nga gibutang din hiyo time spent using smartphones annually. So according to recent data, the average person spends 4 hours and 37 minutes on their phone every day. So man na siya, i-break down na to into figures. That's equivalent of over 1 day per week or 6 days per month. So imagine nimo, 1 whole day ka nagsilpon na on average. Wala kailan gibuhat. Dako na kay na nga murag kuan sa imong adlaw, di ba? Consumption. Nya kung imo pa gina siyang i-break down into generational usage by tanaw na to din eh. So naa siya'y murag 2 parts no. Ang graph nagpakita din nga on phone more than preferable hours, meaning mas dako gyud og usage ang Gen Z. Sila ang almost 80% nga ga-use sa ilang smartphones regularly. And then in terms of kuan pod kanang the least users lugar sa ilang phones kay lagi balik to sa generational gap, baby boomers kay basin di sila techie. So that explains nga nara sila nag-fall within say 55% ang ilang total breakdown lugar and annual usage. Dako kay siya og kanang reality nga kanang so ani Variation bali nga murag dako kay siya og kay ang Gen Z mo man na sila ang mga new generation nato karon mga kabatan-unan. So ibutang nimo almost 90% or even high almost 100% sa kabatan-unan karon na ay access to cellphone. Or sila ang mas socially aware. Yes. And then butang nato ang baby boomers by mao na sila ang katong medyo edad-edaran na. So makaingon pud ta nga dili si kayo sila inana ka dako og usage kay tungod pasin dili kay sila techie or wala sila access to any like phones or technology. So sakto man sad ang statistics nag-ingon dinhi. And I think that is also very reflective sa Philippine society karon nganong naay mga kabatan-unan karon nga more focus into social media, at the same time naay compromise kamay sa ilang mga mental health kuano kanang resilience ana kay tungod lagi aning stress gipakita lugar sa data nga nakita nato online. However, just to give a little bit of kanang hope no nga para kanang intervention lugar tabang sa ato ang mga kuan fellow Filipinos, dili lang kay sa mga kabatan-unan pati pod sa mga generation nato o katong mga elders who needs help sa Pilipinas. May hotlines din in the Philippines that you can access if you're experiencing suicidal thoughts or any depression or any form of domestic violence. Na ay mga Hopeline provides 24/7 access. Amo lang ning i-share sa sa screen, i-flash lang na amo para na ay mga kanang access ninyo kung need ninyo ang kanisyang mga numbers, hotlines. So daghan man ni sila dinhi. Kabi importante gid kay no kay I mean daghan ba kay mga Pilipino wala kabaluan na bay. Kamo
mo lagi nang grabe kay nato gi advertise ang atong self ba as resilient people. Mm. I mean, naman ginay boundary. Kanus ara ka kutob or kanus ara taman imong resilience. Well, it's not bad. It's good to be resilient. Pero tungod kay gina over advertise na to atong resiliency, sometimes we forget to be human. Mm. I mean, tao ra ba ta? Sometimes masakitan ta, sometimes marag malugmok ta, pero kanus baka gyud nato ma-acknowledge na kani atong gaka-feel is depression na. Okay. Kung kanus kung magpakamatay na ka, I mean, that's a very heavy word. Mm. It's a very heavy word. Pero I think we need to know na depression is real. Mm. Having suicidal thoughts, real. I mean, di man gud kay nato gina-acknowledge na because mulagi a lot of people are pushing us to be resilient. Pero mind you guys, we are human. I mean, masakitan ra gyud gyapon ta. Mulagi na, just to wrap things up, sabi, na-appreciate nato na-appreciate gyud nako bay ng istoryahan na to kay Mm. di tanan bay marag malalaki, mababae, tao ra ka. Mm. If na mo tanan si mo, kumusta ka? It's okay to say you're not okay. To say na okay ka, much better. If you're really okay, well, that's very good. Pero ako, mas bayod siguro if you're not okay, just share it to your family. Mm. Or if I'm not saying family kay kabalo ko na naiuban nga dili comfortable, so say it to the people or to a person you feel most safe or you feel safest to Correct. say these things. Kay kabalo ko nga napoy uban nga dili sila comfortable meron silang family, uban sa friends, ang uban sa family or sa igagaw ba kaya, just as long as you say these things sa mga tao nga you feel safest to say these things with. Kay dili sa yun maka-feel og nga dili sa yun nga karon nga di na nato maiwasan nga digital na tanan, di nato maiwasan na you should be on Facebook, you should be on Instagram. Kay naana mo gud na siya, it's readily available, and sometimes karon labi na karon with the effects of COVID, lagapon karon nga ilang learning style nila is through online, so di mo maiwasan nga dapat naa kay Messenger, di mo maiwasan nga na may group sa Facebook, and mga projects karon kay mag video na butang sa Facebook. I mean, there's nothing wrong about it, but as much as possible, protect yourself. Yeah. And I think kuan kay na siya tsada kito nga mga points kay mo gi-consider brother labi na sa kanang digital age na karon nato bitaw nga kuan especially like para sa ato no kanang grabe na kay ka tungod sa effect sa COVID naibinto na ang kanang mga work from home nga mga mode of working karon meeting Teams na lang online na lang or sa panang mga other means of kanang communicating through online na no. Siguro key takeaway lang ala nga mga hisgutanan no is just to kanang balance work with life yapon nimo kay at the end of the day basin ba nga engrossed na kay ta sa social media bitaw nalimtan na nato atong being human kay sometimes kanang kinanglan gyapon nato to connect person to person interaction kay mao lagi nga tungod kay gi-design man ta in a way nga naatay marag kanang energy gakakuha from interacting with another person in person. So I think isa na sa mga healthy points ayo gyud marag keep on communicating kung mahimo siya. And at the same time mura bitaw pag put og time nga mag-disconnect pug ka sa imong murag online murag work or online platforms mahimo. Bisag kuan lang sa kauras in a day, provide yourself with all the silence kay kanang bisag isa ka oras or say 30 minutes in a day. Silent shut off tanan para imong utok maka-refresh kay Correct. I think isa na sa mga nalimtan nato to connect with ourselves. Di ba? Yes.
kung ako sad, key takeaway na ako is just to accept reality. I mean, mao naman gud ni, the only thing we can do about this reality is to control it. How do you control it? It's always to choose to control it. I mean, na naman gud na it's readily available. Social media is there. If you want to be an influencer, it's readily available. But if you want to influence good and control yourself. If you think you're you're leading into something na kanang di na maayo, try to ask yourself, sakto pa ba ni? Am I influencing the right things na dapat na ko i-influence? I mean, namagay after effect if you do these things. And for the for the followers as well, and for the viewers pod sa ani na mga influencers, try to assess yourself. Okay pa ba ni sa kuha? Kung mutanaw ko ani and gabi na ka siya ka negative. Pero because I love this person so much na akong gina-follow, healthy pa ba siya sa kuha? Would it affect me? Would it affect the people that surrounds me? I mean, ask yourself. Mo lagi na, the things are we are in a digital age already. The things are readily available, but always choose to control it. Kasi sakto to gisulti ni Brother Sam. You know, kanang hatagi o imong kaugalingon og respeto. I mean, kung tagaan nimo imong self o kanang time to reflect, na ihawa nimo imong mga cellphone sa magaling, and then you want to sit down, lie down, mag-read kag book, wala ka kabalo. It would really affect your well-being. Karon man good, we are so surrounded with a lot of negative things, and a lot of people are sticking to those negative things. Hey. Diba? Daghan kayo maayo sa kalibutan, pero ano mo dito magita sa sayop. Diba? Okay. So, at the end of the day, we're not experts, we're just saying these opinions. We're just speaking our minds. Kaya wata kabalo. Na din, dakan po makarelate sa among ginapang istorya karon, and I hope na matabangan mo na mo. Okay. And I think kanang tsada kito nga mga key points to consider nga also kanang imo pong tagaan o nagigingon ni Brother Soysoy nga kanang dignidad ang imong pagkatao kay lagi usahay manggod. Dili ba ta AI ha? Dili ta AI, dili ta robot. Correct. Maugid ni ang ato ang murag being a person, no. Gawas siguro kung gusto ka magpa-upgrade sa imong kagalingon, himo na kag cyborg, di ba? Lahi na sada sa nga storya. So, surado na pohon. Surado na pohon nga pwede na sad ka mahimong cyborg, di ba? Posible na karon. Oy, daghan nga ina na karon pa. Daghan na. Nagada yung mga Olympics nga robot gamiton, di ba? So, kabalo ba pero kuan kay na far-fetched pa kay nga storya, pero maabot na di ang mga discussion pon. Pero ang learnings ani, I hope na i-value nga imong makuha kay again just to keep the conversation kanang alive ba kay importante kini nga mga hisgutanan karon, particularly sa ato, no, kay murag naka-experience mo sa daan ni being people working abroad nga na immerse ka sa isa ka environment nga wala ka na acclimate by or ga-acclimate pa gani kahantod karon, ga-adapt pa ka sa kaning environment, and I think na i-value sa kani among mga pangstorya para sa inyong mga correct consumption, and daghan patag gian brother, daghan kay tag iwason nga mga storya pohon, and mao ni siya ang sinugdanan sa ato ang mga discussion pohon, and I hope nga parayon mo nakakita mo value ani nga discussion namo. Tagay mi og gamay nga recognition, at least thumbs up or kuan support sa among platform. Bisan magani og naisagol gyud pa nimo mga hinangal usay nga mga discussion, pero mostly ani nila naagyo ni siya yung mga based on like facts or kanang kita nato karon nga mga relevant nga mga kuano kanang social like norms or kanang any value sa ato ang kuan karon kining social interaction. So siguro brother, yes, salamat kayo sa kuan panahon niya.
Bernis karon, Aha. Lunes na rin. Ugma. Paspas na kayong panahon. Wow. Pero that's it, guys. Thank you so much for listening. Thank you so much for kabalo ko taas na kayo, pero you're still here. So thank you so much. With that, brother, cheers. Yes, brother. Ang Bernis dia. All right. Please follow, like, and subscribe, and follow all our social media accounts. It's all there below. All right. Thank you, guys. See you on the next one. Ayos.